Blessed day po sa ating po lahat, sa ating po mga men and women in uniform, at ganoon din po sa aking po mga kasamahan po mga life coaches. Blessed day po sa ating po lahat. Anyway, I'm life coach David Salanate. Dito po ako nagtalaga po sa Philippine National Academy po natin. At ganoon din po sa ating pong Breakthrough House, sa ating po mga sir and ma'am, sa may mga kamag-anakan po kayo o relative, dito po sa Academy na pwede po kayo makabisita. Drop off po kayo dito po sa Breakthrough House po natin. Ngayon po, balik po tayo sa ating pong swim, sa ating po squad weekly interactive meeting. Ngayon po ay nasa week number 33 na po tayo. Blessing dahil po nagpapatuloy po yung ating pong swim para po sa karagdagang kalaman, spiritual sa ating po mga tropa po, no? At nawa ito po yung salita po ng Diyos ay baon-baon po natin po sa ating pong trabaho, sa ating pong pamilya at sa community na meron po tayo. Ngayon po yung ating pong topic po is Leave a Legacy. Ano bang maiwan po natin na legasiya sa ating pong pamilya, sa ating pong katrabaho, sa ating pong personal life at ganoon din po sa ating pong pamilya. Kaya po dapat po meron po tayong maganda pong legasiya. Yes, hindi man po pamana po na pera, hindi man po pamana po na treasure or property. But meron po tayong maganda po ipamana po sa ating pong pamilya, which is ito po yung salita po ng Diyos, na ito po yung salita po ng Diyos na hindi po mawawala kailanman. Dito po sa may book of Proverbs chapter 3 and verse 3 and 4, sabi po dito na salita po ng Diyos, "Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them in the table of the heart of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and men." Sabi po na salita po ng Diyos po dito, ay sabi niyo po dito yung let love and faithfulness never leave you. Diba? Hindi po sana po mawala po sa atin po yung pag-ibig at saka yung katapatan po natin sa ating po ng Diyos. At ito po itali po natin sa ating po mga liig. Kumbaga, dala-dala po natin, di ba? Kapag nasa school ka, kapag nasa duty ka, meron po tayong dito po yung ID po natin, nakatali po yan, yung ating pong pangalan po dyan, nasa ID po natin, yung identification card po natin. Eh, sabi niya po dito, write them in the table of your heart, di ba? Grabe po, no? Sa tablet po ng ating po mga puso po, no? Isulat po natin, iukit po natin po yan sa ating pong puso. Yung salita po ng Diyos, yung pagmamahal at saka yung katapatan din po ng Diyos po sa atin. And then He will win the favor of good name in the sight of God and man. Diba? Para po makuha po natin yung pabor sa Diyos po natin at sa kapwa-tao po natin. Dahil meron po tayong good name na sinasabi po dito ng salita po ng Diyos. Sa pagpatuloy na book of Proverbs, nasa banggit po dito, and chapter 3 and verse 1 and 4, obedience from the heart. Diba? Yung pagsunod po natin mula po sa puso. Yes, sir and ma'am, mga life coaches din po na makasama ko po, no? Napakaganda po gawin po talaga yung mga bagay, which is commandment po yan ng CEO po natin. Commandment po yan kung sino man po ang mga nakakataas po sa atin o commandment po ng Diyos po sa atin. Nagawin po natin ito mula po sa puso. Kasi kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, mula sa puso po natin, ito po ay rewardable sa harapan po ng bawat isa o ng Diyos po natin. Sapagkat ito po ang gusto po na mangyari ng ating pong nagbibigay po ng order po sa atin o ng Pinoong Diyos na magkaroon po tayo po ng obedience galing po sa puso. Sabi nga po dito ng isa pong sayings po, no? The memory of the righteous will be blessing, but the name of the wicked will rot. Diba? Sabi po dito is yung memory po ng isang righteous is magiging blessing po yan. Pagpapala po yan. Kapag piliin po natin po, sir and ma'am, na magkaroon po tayo po ng good name sa ating pong buhay. Sapagkat po ang memory ng isa pong righteous, di ba? Lagi ka po naalala po nila kabutihan mo, ang mapagbigay kang tao, marunong ka magpatawad, marunong ka magmahal. Lagi po yan naalala po ng tao.
Pero ang sabi niya po dito, but the name of the wicked will root. Diba? Na ang sabi niya po dito, yung pangalan po ng isa pong taong masama ay nabubulok po yan. Kaya po, ingatan po natin yung pangalan na meron po tayo. Yes, ang pangalan po natin ay mahirap din po sometimes i-build ang pangalan din po natin. Kaya pag-ingatan po natin po ito. In the next verse po, no, in the book of Proverbs, chapter 10 and verse 7, sabi niya po dito, we have happy memories of the godly, but the name of the wicked person roots away. Diba? Yung binanggit po dito ni King Solomon na yung memories ng isa pong masayang godly, makadiyos na isang tao, 'di ba? Yung pangalan po ng isa pong masamang tao ay ito po yung nabubulok. Madali po siyang nakakalimutan or wala pong maalala pong kabutihan kundi yung masama pong ginawa po na. Yes, of course, hindi po tayo po matuwid, hindi po tayo righteous, hindi po tayo, makasalanan po tayo. Pero it's a choice. Kung matili ka ba nandoon ka sa putik po ng kasalanan o ikaw boy aahon ka dyan at baguhin niyo po ang iyong pong mindset, iyong pong buhay na kasama pong Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Kasi sabi niyo po dito, but the name of the wicked person roots away. Diba? Ano po yan, mabubulok po yan, mawawala po yan. Pero matalihin po natin ang nagiging makadiyos po tayo. At lagi po yan, yung happy memories po, ang lagi po nila po naalala po sa atin. How do we live a good legacy for our children? Kaya paano po tayo makaiwan po ng maganda pong legasiya po sa kanila? Yes, yung karangyaan, yung yaman. Of course, pwede po natin ma-show off po sa ating pong family, yung mga lugar na puntahan po nila, mga gamit na meron po sila, gadgets na meron po sila, sasakyan na meron po sila, bahay na meron po sila, yung popularity na meron po sila. Pero higit sa lahat po, ang napakaganda pong maiwan po natin sa ating pong mga anak o sa pamilya po natin, yung ating pong magandang pangalan. Kasi kung saan po tayo napunta po na maganda pong ating pong pangalan, maganda po yung ating pong reputasyon, sir and ma'am, ay kahit saan naman po sila mapuntahin, wala po silang kinatakutan o naiilang po siya sa mga lugar na yon sapagkat maganda po ang reputasyon ng kanila pong mga magulang. Yan pong napakaganda pong yaman na maiiwan po natin o legasiya po sa ating pong pamilya. Yes, ang yaman, minsan nawawala lang po yan. Yung hiram na kapangyarihan ay nawawala din po sa atin. Temporaryo po lahat po yan. Pero yung maganda pong pangalan, yan pong maganda pong legasiya na iiwan po natin sa ating pong mga pamilya. Number 1 po dito, or letter A po dito, is live for a good name. Mamuhay po tayo po sa magandang pangalan, malinis na pangalan, mabangong pangalan. Sabi nga po ng Book of Ecclesiastes po dito, chapter 7, verse 1, a good name is more valuable than expensive perfume. Diba? Napakamahal po ng perfume, iba-iba pong klaseng po perfume. Meron pong perfume po na 5 araw, 1 linggo, hindi po nawawala. Nasa damit mo pa rin po yung amoy po niya. Pero ang sabi po dito, the good name is more valuable than expensive perfume. Diba? Naalala niyo po yung story po doon, sir and ma'am, sa alabaster box. Yung kanya po yung sahod niya po doon sa 1 taon ay binili niya po ng perfume para lang po panghugas po doon sa paa po ng Panginoon Diyos. Napakabango pong perfume po yun. Pero mas mahigit pa po ito yung pangalan po natin sa mas mamahalin pong perfume na meron po tayo. Kaya po pag-ingatan po natin na huwag po maputikan, madungisan po yung ating pong pangalan dahil pong pangalan po natin bit-bit po ng buong angkan po natin. And sabi po dito ng Book of Proverbs, chapter 13 and verse 22, good people leave an inheritance of their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Diba? Ito po, no? The good people live in the inheritance of their grandchildren. Diba? Yung kapag mabuting tao ka, maganda ang reputasyon mo sa kapwa mo,
hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, sabi po dito ng salita po ng Diyos, ay mapaimana mo po sa kanila yung good name na meron ka. At ang sinners, yung makasalanan po, yung yaman po niyan, ay passes to the ungodly. Na nawawala lang po ito po sa atin. Yung yaman na meron po tayo sapagkat hindi po ito nagiging permanente ang yaman ng isa pong tao pong hindi po maganda pong reputasyon. Kaya panatilihin po natin yung ating pong reputasyon sa kapwa po natin at sa ating pong Panginoon Diyos. Na nagbibuild po tayo, na tulad po ito po dito sa pictures po na makita po natin po dito, is a character planning. Kailangan po ay pinaplanuhan din po natin kahit po yung ating pong kaugalian, yung ating pong attitude, di ba? Kailangan po lagi po natin iisip kung ano po ang mangyayari po sa pamilya ko, sa personal ko, kung ako po yung makagawa po o madumisan ko po yung aking pong pangalan. Next po dito is letter B, live for the next generation. Mamuhay po tayo hanggang po sa sunod po na henerasyon. Huwag po tayo magiging makasarili po, no? Na minsan po yung buhay po natin, nakala po natin ay natigil na po sa atin. Hindi na po natin iniisip po yung mga next generation, yung anak o yung apo at apo po natin. Minsan po iniisip lang po natin yung maka-benefits po tayo. Yan po yung mga makasarili po na isang po tao. Nawa po hindi po tayo maging ganyan. Next po dito po, no? Value our children and a good example to them that emulate o turuan po natin po sila. Of course, turuan po natin po yung ating po mga anak na lumapit po sa Pinoy Diyos, magkaroon po ng respeto at takot po sa Pinoy Diyos, at magkaroon po ng damdamin, damdamin po sa kapwa po natin po, no? Na wag yung, yes, sagana ka sa ngayon, marami ka po ngayong kinakain o marami po kayong pinupuntahan, pero tingnan din po natin yung mga hikahos po sa buhay, na magkaroon din po tayo ng good relationship din po sa atin pong kapwa. At yan po pakita po natin sa ating pong pamilya para po matularan po tayo ng ating pong mga anak. Kahit po yung ating pong mga anak po, no, nakikita po nila in the service nila ako, naglilingkod sa Pinoy Diyos. Kaya gusto ko po makita po nila na tularan din po nila ang ginagawa po ng kanila po mga magulang tulad po sa akin. Kaya po ang aking mga anak ay pilit ko po sila po dinadala po sa simbahan. Pero minsan dahil po sa schedule din po na hindi na po kami tagpi po sa amin pong schedule, pero hindi pa rin po nawawala po yung amin pong meditation po sa Piling Diyos. Para po makita po na matularan po na yung ginagawa po namin as a lingkod din po ng Piling Diyos at sa lingkod din po sa bayan. Share with them the wisdom we learn from the Lord. Of course, meron po tayong swim po, no? Meron po mga pastor po, mga life coaches na bumibisita po sa inyo po, sa headquarters nyo, sa campo, sa office po, no? At yung mga binabato po sa atin na salita po ng Diyos, panalangin po sa inyo, ay i-share po natin po sa pamilya po natin. Na sabay po natin po sa paglago po sa Pinoy Diyos. Yes, lumalago po tayo sa headquarters, sa station, or sa office po natin, pero yung pamilya po natin ay hindi po sa lumalago. Kailangan din po lumalago din spiritual po nila. Yakagin din po natin po sila sa bahay-sambahan, o yakagin din po natin po sila mag-pray, yakagin din po natin po sila magbasa po ng salita po ng Diyos. Kung hindi po natin po kaya po mag-share, paunti-unti lang po, no? Dalhin po natin po sa kung saan pong malapit mo na simbahan, doon po tayo po na magsamba po sa Pinoy Diyos na sabay-sabay. Kung wala naman pong church na malapit po, pwede man po kayo sa loob po ng bahay, mag-Bible sharing po kayo, prayer time. Yan po yung mga wisdom na galing po sa salita po ng Diyos, natutunan po natin po sa ating pong squad weekly interactive meeting, sa pagbisita po ng mga life coaches o mga pastor po sa inyo po mga opisina. Sabi po dito ng Book of Psalms 78 and verse 4, I will tell next generation the praiseworthy deeds of the Lord. Diba? Kung ano po yung ginawa po ng Pinoy Diyos, dapat po lang po ibahagi sa aking pong next generation. Yung aking pong tatay ay lingkod din po ng Pinoy Diyos.
sinali niya po sa amin po ang kabutihan po ng Panginoon Diyos sa kanila pong buhay ng aking pong ng mga magulang, hanggang po sa mga kapatid ko, hanggang po sa akin, hanggang sa next generation, sa akin din po sa mga anak. Yes, iba-iba po tayo ng faith na meron po tayo. Importante po doon ay lumalapit po tayo sa Panginoon Diyos at nagpupuri po tayo sa Kanya. Sabi nga po ng Book of Psalms 78 and verse 4, 5 and 6, I will not hide this truth from our children. I will tell the next generation about glorious deeds of the Lord, about His power and mighty wonders. For He issues His law to Jacob. He gave His instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them, their children, so the next generation might know them. Even the children yet He born, and in turn will teach their own children. Napakaganda po dito ng paalala po ng salita po ng Diyos in the Book of Psalms 78 na ito. Na hindi ko po hayaan po na kimkimin ko lang, itago ko lang po dito yung katotohanan po sa aking po mga anak. Yes, sabi ko nga po kanina po sa inyo, na binibisitahan po tayo ng mga life coaches po natin or pastors po, no? Yun po yung binabato po sa atin ng Word of God. I-share po natin po sa ating po mga anak. At mahalay mo, doon po sila lalago po sa Panginoon Diyos yung ating pong mga anak. Kaya patuloy lang po tayo po, no, na ibahagi po natin yung salita po ng Diyos po sa kanila. For the next is letter C, live for eternity. Yes, mamuhay po tayo ng walang hanggan. Of course, kasama po natin ang Panginoon Diyos. Sabi niyo po dito, invest in God's purpose for our life and relationship that matter to us in the good works. Of course, dito po sa lupa, temporary lang po tayo. Sabi nga po ng salita po ng Diyos, nasa 70 to 80 lang po tayo po dito. Pero higit po sa lahat po, mag-invest po tayo, sir and ma'am, doon po sa kaharian po ng Diyos balang araw, which is the heaven. Sabi po ng Book of Matthew chapter 6 and verse 19 and 20, don't store up treasure here on earth, where moth eat and the rust destroy them, and their thieves break them and steal. Store your treasure in heaven, where moth and rust not destroy, and thieves do not break and steal. Diba? Meron po doon, dito po sa lupa, kapag tayo po nagkaroon po ng treasure, may mga impact po tayo ng yaman. Meron po ditong salot na sisira po, no? Moth and rust na sisira po niyan. At meron po ditong magnanakaw na nanakawin na pong yaman po natin. Yes, mapabangko man po yan, masabahay man po yan, masasakyan po yan, lahat po yan, masisira po yan. Sapagkat meron po tayo ditong peste o salot po dito at magnanakaw na kukuha. Bagko, sabi niyo po sa may verse 20, the restored treasure in heaven. Doon po tayo mag-imbak po ng yaman po natin sa langit. Dahil wala po doong peste, wala po doon naninira, at wala po doon magnanakaw na para po nakawin pong yaman po natin. Sir and ma'am, invest po tayo doon po sa makalangit po o sa langit po. Dahil doon po ang tungo po natin. Tanggapin po natin si Kristo bilang Diyos natin tagapagligtas ng ating pong buhay. Kasi yan po investment po natin. Nasabi po dito na salita po ng Diyos, ng topic po natin is invest in God's purpose for your life. And sa prayer po natin, sabi niya po dito is praise God for His goodness and grace in our life. Ask forgiveness for our sins. Thank Him for the blessings we have received. Diba? Lagi po natin po pasalamatan po po yung Diyos sa anuman pong magpapapala po na natanggap po natin. Whether small or great or problem or blessings, always po natin pasalamatan. At higit sa lahat po, hingi po tayo lagi po ng kapatawaran po sa Panginoon Diyos sa anuman po nagawa po natin kasalanan. Okay?